Sino nga ba dapat ang magbabayad sa first date? For me, pag first date, I believe. Kung sino yung pwede namang Para sa Feb Ibig Month, we ask random people along Manila streets about love at Kung babae, O lalaki. ang dapat magbayad sa first date. Ikaw muna. Pag na-fall ka na. Hello! and welcome to Metro Viral! I'm Kyla. I'm Shai and this is Excuse Me Po! Isang segment kung saan magtatanong-tanong kami tungkol sa kung ano-ano, kung saan-saan. Handa na ba kayo? Hi, excuse me po. So, tingin mo, sino ang dapat nagbabayad kapag first date? For me? Pag first date, I believe kung sino nag-aya kasi they want to get to know you more. Pero ngayon, let's say kung from a female and male, I think dapat lalaki magbabayad to show yung Masculine side. pero if it's same gender, from the experience of my friends, sabi nila na Kung sino nag-aya, sila yung maglilibre po. Personally feel ko kung sino yung mas pera, syempre. Pero nag-i-insist naman na kung kunyari ako, kasi gusto ko yung babae, ako yung magbabayad. Kasi siya yung nagbigay ng time niya for me. So ako naman yung magbabayad. First date, kung sino siguro yung nag-aya, They should take to pay. I think split the bill. Kasi you're just getting to know each other pa lang. So parang labag sa loob ko naman na pagbayaran niya ibang tao na hindi ko naman kilala. Siguro mas dapat hinahandle yun ng lalaki para to show na kung gaano ka ka-interest sa isang tao yun. Sa akin sa POV ko, siguro lalaki. Yung lalaki yung unang nag-approach sa babae. Ay, may tumatawa sa gilid. personally, parehas. Pupunta ka doon kasi gusto mo din makipag-date. So, if ayaw mo din makipag-date, Let him pay. For me, I think dapat lalaki nagbabayad ng first date since ikaw yung naliligaw sa person na yun. For me po, both po na girl and boy yung magbabayad. Kasi depende naman po yun kung kung sino yung may money or wala. Guys, For me, siguro kung sino yung nag-aya. mostly yung guy. Pwede namang both. Kung sino lang may gusto. Di ko po alam, hindi ako nag-boyfriend. NBSB Pero kung kunwari makikipag-date kayo, gusto nyo kayo magbayad or yung guy? Pwede naman pong parehas. Naniniwala kong equal lahat eh. Lalaki. Lalaki din. Bakit lalaki? Wala, lalaki kami. When is the right or perfect time to say I love you? Ay, may mga kinikilig. Kapag feel mo na, sabi mo na agad. When you feel saying it sa person na Deserve yung I love you. Pag hindi lang sa nararamdaman mo lang, but also sa side rin niya, nakikita mo na talaga sure ka. Siguro pag na-feel niya ng dalawa na kailangan niya na yung isa't isa. Sa akin kasi nauna yung girlfriend ko, so... Ate, ikaw pala nauna eh. you'll just feel it in the moment. Kaya pakiramdaman na lang. Meron ba kayong partners or special someone? No, I'm single. Yeah. Kaya when is the right time to say I love you? I think if you feel it na parang bakit bibigyan yung sarili mo na mag-say ng I love you if you really feel it for the person. Oh my gosh. For me, the right time to say I love you is when you're ready to commit to the person. Tama. Sa akin, yung I love you, it's a very special meaning. Di ko yan sinasabi kung manliligaw pa lang or dating stage. Sinasabi ko if he's the right person na I want him to meet my family, I'm ready to sacrifice my time, my freedom. I think for me, para magsabi ng I love you, I think it needs a lot of experience and time since kayo nag-communicate. Mga 1 month, 2 months, I think pwede na magsabi ng gano'n. Sincere ka na at sure ka na siya talaga yung bet mo. Pag alam mong in love, Siguro wala namang tamang panahon eh. Parang nasa instinct mo. Kung mo sasabihin yun. Parang walang exact walang kuwari ilang buwan or
Ilang taon na kayo nag-usap? Ramdam mo yun, siguro mapipil mo na lang, out of nowhere, bigla na lang. Siguro kagaya ng sinabi niya. Parang anytime or parang kahit sino pwede mo namang sabihin ng I love you eh. Ikaw muna. Pag na-fall ka na. Malalaman mo naman yun pag moment mo na. Kapag, ewan ko. Basta bigla mo na yan masasabi pag feel in love ka na talaga. Pero wait, napansin namin na maraming nanonood ng videos namin pero hindi pa rin nakasubscribe sa aming channel. So before we continue, make sure to click the subscribe button and hit that notification bell para updated kayo lagi sa mga latest videos namin. Back to the video! Para sa'yo ba nagmamatter ang body count or hindi? Sa akin hindi. Ayoko mag-dwell sa past ng partner ko. So, kung tinanggap ko siya bilang partner, dapat tanggap ko rin yung past niya. And yung history niya for dating is not a big deal sa akin. Ang tawag dyan, mature. Hindi ko masasabi kasi hindi ko pa natatagpuan yun. Pero, dapat hindi siya nag-matter. Pero, hindi siya dapat nagde-different ng personality ng tao niya. Siguro hindi. Hindi. Hindi yan. Oo. Okay lang sa'yo na, kunwari, sinabi yung 3, ganun. Okay lang 3, pero more than 5. Ayo, pass na. Siguro oo. For safety lang. Kasi delikado rin kung marami. Nakarami na rin siya. And for health lang rin. Hindi naman po. Kasi hindi ko naman din tinatanong or hindi naman agad itatanong kung ilang body count na ba. Hindi naman siya nagbe-base. No, it doesn't matter. Kasi, Let's say, yung whole face mo, madami kang people. Pero iba ka as a person if you love someone. So, I think it doesn't matter po. For me, hindi naman. As long as you trust the person na hindi niya rin gagawin sa iba. For me, not really. No. so, kung kunwari, meron na siyang 10, okay lang. Well, as long as hindi niya babalikan yung mga yun. Tama. As long as hindi siya nag-a-affect sa relationship. Date to marry or date to experience? Sa akin, date to marry. Siguro, ang hirap kasi pag pabago-bago, di ba? Like, Mag-start ka ulit, paano ka kilalanin, ganyan. Date to marry. Date to experience para sa akin. Tumeri na sa edad ko ngayon. Tumeri din po. marry. Sayang yung time. Ay, naririnig mo ba yan, kuya? Date to marry, syempre. To be honest, parang wala na rin kasing time sa program ko para mag-experience lang. Inaanap mo na din yung gusto mo na din talagang makasama. Hindi ako mag-uubos ng time para sa jowa-jowa lang. Siyempre, pipiliin ko na yung alam kong rerespetuhin ako tsaka alam kong panghabang buhay. Date to marry. Date to marry. Date to marry po. I was siguro a person who was date to experience. Pero if you found the one, pupunta ka to the point na date to marry kasi parang nakakapagod na You have to introduce yourself to another person, you have to get to know, and then, yun pala sa huli. Okay. Parang sayang lang yung time. Oo, I think it's 50-50 siguro. You get to experience in the long run and you also get to have someone Na, siya na yung pahabang buhay. Date to marry. Date to marry. Date to marry, of course. Subscribe to Metro Viral. 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 Thank you for watching. Metro Viral! Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aming YouTube channel. At pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga latest uploads namin. Bye!